tagumpay ay hindi makukuha sa loob ng isang araw lamang. Ang buhay ay punong-puno ng mga pagsubok at sakripisyo. Kaya kung matagal ang proseso ay tiyak na maganda ang resulta ng mga bagay na iyong pinaglalaanan ng lakas at oras. Bata pa lang si Ivan ay lagi na siyang pinapaalalahanan ng kanyang lolo na hindi na dapat minamadali ang mga bagay. Mga bagay na darating para sa iyo sa tamang panahon, sitwasyon at pagkakataon. Kaya nang tumuntong sa edad na 15, ay dala-dala pa rin ang payo na iyon. Sigurado ka ba talaga sa gusto mong negosyo ha, Ivan? Tanong sa kanya ng kaibigan si Miguel. Halos 3 buwan nang matumat tong paninda mong pabango eh. Dagdag pa ni Miguel na bakas ang panghihina ang loob habang nagdidiktik na sticker sa mga bote ng pabango. Ano ka ba? Siyempre oo. Sigurado ako. Desididong giit ni Ivan. Tsaka, one step at a time. Hindi naman kaagad-agad mabibili ang lahat ng niya sa loob ng isang araw. Dagdag pa niya bago muling bumalik sa pagtitimpla ng pabango. Habat, ayan ka na naman anak. Kotang-kota na kami sa one step at a time na yan eh. Pabilang sabat ng kanyang ama, habang abala naman ito sa pagtulong sa kanyang ina sa pagkakarga at pagbibilang ng bigas na isinasakay sa kanilang tricycle. Si tatay naman, wala ka bang tiwala sa gwapito mong anak? Diba, sa'yo ko nagmana? Nakangusong tanong ni Ivan bago lumingon sa gawin ng ama. Gwapo at madiskarte, tapos manegosyo. Kaya nga nakatuluyan mong pinakamagandang babae sa mata natin eh. Napakasalan mo si ina. Pambobola pa ni Ivan na parehong ikinangiwin na mag-asawa bago mahinang tumawa. Habat, nambola pa talaga si Bunso. Saad ng kanyang ama na ikinalakas ng tawa ng ina. Mukhang pambobola lang ang nakuha sa'yo, mahal. Dagdag pa ng ina, dahilan upang mapakamot sa batok si Ivan. Makalipas pa ang mahabang minuto ng bangayan at kulitan bago napagpasyahan ng mga magulang ni Ivan na mauna dahil baka gabihin pa sila sa pagdadeliver ng mga bigas. Habang naiwan naman si Ivan at Miguel upang tapusin ang kanilang ginagawa. Sigurado ka na ba talaga dito? Tanong muli ni Miguel. Naubos mo na nga yung allowance mo at sweldo mo para sa mga scent oil na mga pabango mo. Paninigurado pa niya. Saglit namang natigilan si Ivan dahil totoo ang mga sinabi ng kanyang kaibigan. Idagdag pa kasi na mahal talaga ang mga scent oil na binibili niya dahil sa ibang bansa pa ang original na supplier niya. Ngunit sa kabilang banda ay alam ni Ivan na maganda ang patutunguhan ng negosyo niya. At isa pa, nag-e-enjoy siya at mahal niya naman ang kanyang ginagawa. Kaya walang kaso sa kanya ang mga ginagastos para dito. Tumingin si Ivan at ngumiti kay Miguel. Oo pre, masaya rin naman ako sa ginagawa ko. Kaya di bali ng konti ang pawi dahil hindi rin naman ako mapapagod sa paggawa ng pabango. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Miguel bago lumapit sa kanya at tinapik ang balikat niya. Suportado kita pre, pero ang akin lang ay mas lamang kasi ang gastos at pagod mo kaysa sa bawi mo. Gusto ko lang ipaalala yun sa'yo. Nanatili lang ang tingin ni Ivan sa kaibigan at muling napaisip. Tama nga naman si Miguel, pero maganda ang pakiramdam ko sa pinipili kong negosyo. Isa pa, naniniwala din ako sa mga payo ni Lolo. Anya sa kanyang isip. Tiwala lang pre. Tipid, ngunit puno ng pagpupursige at katatagan na sabi ni Ivan. Dahilan upang hindi na magtanong at manigurado pa si Miguel. Pagkatapos ay nagpaalam na si Miguel upang umuwi sa kanila. Habang si Ivan naman na wala na rin halos gagawin sa kanilang bahay, ay naisipan na ilako muna sa labas ang kanya mapabango. Mabuti na lamang din ay malapit din ang plaza sa kanilang lugar. Halos 2 oras na nagbebenta si Ivan sa plaza at kahit paano ay nakabenta naman ito. Hanggang sa napagpasya niya ng umuwi, ngunit agad siyang natigilan na lumapit sa kanya ang isang matandang babae. May kaliitan ito at simple lamang ang suot. Iho,
Mukhang mabango yung mga gawa mo. Nakangiting sabi ng matanda. Sakto lang po la. Pangmatagalan na rin naman po. Tipid siyang ngumiti dito. Mukhang magugustuhan niya ng apo ko. Sagot naman ng matanda. Gusto niyo po ba la? Mura lang naman po ito eh. Alok ni Ivan dito. Nako iho, gustuhin ko mang ipasalubong yan para sa apo ko pero sakto lang kasi ang pera ko para sa pamasahe. Malungkot na sabi na matanda. Hindi rin maiwasang malungkot ni Ivan dahil noon ay madalas din siyang bilhin ng kanyang lolo bago ito yumao. Nakakalungkot man pero nakakataba ng loob ni pinagpalit ng kanyang lolo noon ang pamasahe upang may ipasalubong sa kanya, dahilan upang gawin ito dahil sa paglalakad. Matamis na ngumiti si Ivan dito. Ano po bang kasarian ng apo niyo la? At yung kadalasan na amoy na nagugustuhan niya? Tanong ni Ivan. Habang ang matanda naman ay saglit na napaisip sa tanong niya. Babae ang apo ko at mahilig yun sa matatamis na amoy, paliwanag niya. Agad naman kinuha ni Ivan ang pagkakataon upang hanapin ang pabango na tiyak na magugustuhan ng apo na matanda at inabot ito. Ito po la, magugustuhan po ito ng apo niyo. Suwestisyo ni Ivan. Nako, wag na iho. Hindi talaga kaya ng bulsa ko eh. Sa susunod na lang. Tanggi na matanda. Ngunit imbis na matinag ay muling nagsalita si Ivan. Libre na po yan la. Puno na sinseridad na wika niya. Nakakahiya naman iho. Tsaka baka malugi ka niyan. Muling itanggi na matanda. Tanggapin niyo na po la. Tsaka marami naman na po ako nabenta. Nabawi ko naman na po yung nagastos ko. Mahabang sabi ni Ivan. At sa huli ay walang nagawa ang matanda kundi tanggapin ang binigay sa kanya ni Ivan. Ilang minuto din ang nakalipas ng mahaba-haba nilang pag-uusap hanggang sa magpaalam ng matanda. Kinabukasan, umagang-umaga pa lang ay agad na napabangon si Ivan dahil sa magandang balita. Anak, pinopromote ng isang influencer yung pabango mo. Di makapaniwalang sabi ng kanyang ina dahilan upang mapabalikwas siya ng bangon. Agad ding ipinakita ng kanyang ina ang cellphone nito kung saan ipinopromote nga ng isang sikat na influencer ang kanyang pabango. Dali-dali din binuksan ni Ivan ang kanyang social media account at halos hindi siya makapaniwala na makatanggap na napakadaming orders ang bubungad sa kanya. Mula sa mga normal na netizens hanggang sa mga sikat at kilalang mga tao. Palihim muling tinignan ni Ivan ang cellphone ng ina at tinignan ang pabangong pinopromote niya at kanya sinabi sa kanyang isip, ito ang pabangong binigay niya sa matanda. Hindi pa rin napoproseso ng utak ni Ivan ang mga pangyayari. Hindi niya naman inaasahan na ang matandang pagbibigyan niya ng pabango ay may apo na sikat. Mabilis sa lumipas ang oras dahil na rin naging abala si Ivan sa pag-aasikaso ng mga buyers at paggawa ng pabango. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi iniinda ni Ivan ang pagod dahil mahal niya naman ang kanyang ginagawa. Pasado 6:00 na rin ng hapon nang matapos si Ivan. Mabuti na lang ay tinulungan siya ni Miguel at napadali ang mga gawain niya. 10,000? Bulong ni Ivan matapos bilangin lahat ng orders sa kanya ngayong araw. Muling ay malakas na sinabi ni Ivan ang kabuuan ng kanyang kita at nanlaki ang mata niya habang nakatingin doon. 10,000! Masiglang sigaw ni Ivan bago dali-daling tumakbo sa sala kung saan naroon ang kanyang mga magulang at kuya na abala sa paghahanda ng hapunan. Ma! Pa! Kuya! Tawag atensyon niyang sa mga ito bago tuluyang makalapit sa kanila. Nakabenta po ko na 10,000 ngayong araw! Puno ng galak na sabi ni Ivan. Talaga anak? Abat, nabawi mo na ang mga perang inilaan mo sa business mo ah. Natutuwang sabi ng kanyang ama matapos silang makalapit sa kanya ng mga ito. Nakaka-proud naman ang bunso na yan. Mayabang na sabi ng kanyang kuya.
bago ginulo ang kanyang buhok. Oo nga po eh. At ang maganda pa doon ay hindi pa ubos ang stock sa mga pabango ko. Tapos, kaya pa na mahigit na 20 ang kayang gawin ng mga scent oil ko. Mahabang paliwanag ni Ivan. May maitatabi pa ako para sa tubo, pambaon, pambili ng mga scent oils at mga lalagyan. Dagdag pa ni Ivan. Magandang balita nga yan, anak. Saad ng kanyang ina. May maiipon pa po ako, ma. Masayang sambit ni Ivan. Basta anak, lagi mong tandaan na nakasuporta lang kami sa iyo, ha? Sa kahit anong laban mo. Paalala ng kanyang ina na kinalawak ng ngiti ni Ivan at dahilan upang bigyan niya ito na mahigpit na yakap. Group hug! Sigaw ng kanyang kuya bago dali-daling nakisali sa kanilang yakap, kasunod ang ama nito. Pagkatapos kumain ay agad ding nagpahinga si Ivan. Naroon pa rin ang ngiti sa kanyang labi. Hindi matago ang galak dahil unti-unti nang nagbubunga ang lahat ng pinapahirapan niya. Subalit, sa kabila nun ay hindi pa rin maitago ang kaba na nararamdaman niya. Kaba na tila ba napakabilis ang lahat ng pangyayari. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at mabilis ding nakilala ang perfume brand ni Ivan. Mataas na ang naabot niya at mas lumawak ang distribusyon ng produkto niya sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit kagaya na lang na bumabagabag kay Ivan nitong mga nakaraang araw ay siya namang haharapin niya sa mundo ng business. Naghahanda ang pamilya nila upang ipakilala ang bagong labas sa pabango ni Ivan. Matagal na rin nilang inanunsyo ang araw ni ito at nagpa-special pre-selling pa sila noong mga nakaraang linggo. Para sa bagong pabango. Bandang 3:00 na ng hapon na mag-umpisang mabenta ang bagong produkto ni Ivan. Pagkatapos itong ma-launch sa social media. Hindi pa rin maiwasan ni Ivan ng kakaibang kaba na nararamdaman niya na mas lalong lumala pa pagkaraan ng ilang araw. 1 linggo na ang nakakalipas magmula ang mass production ng kanyang pabango at mabilis na naubos ang unang batch ng kanyang pabango. Kaya ganoon na lang din kabilis ang palulumo ni Ivan nang kumalat sa social media ang pagiging peke kuno ni Ivan at ang pangungopya niya ng produkto. Inulan ng mga batiko si Ivan tungkol sa pangaagaw kuno ng scent sa Kendall Perfumes. Kaliwat kanan ang negatibong mga komento sa kanya ng iilang netizens na sadyang nakakadagdag ng pambababa ng tingin ni Ivan sa kanyang sarili. Dumagdag din ang mga order cancellation na mas ikinanlumo ni Ivan. Ma, pa, di ba hindi po totoo na nanggaya at nameke ako? Malungkot na tanong ni Ivan sa kanyang mga magulang na agad nilang sinagot. Hindi yun totoo, anak. Isa pa, alam at nakita namin na ikaw mismo ang gumawa nun. Sapat na iyon upang paniwalaan ka namin, sabi ng kanyang ina upang pagaanin ang loob niya. Ilang oras na nakalipas matapos na makita ni Ivan na balitang iyon ay tila nawalan ito ng gana upang paglaanan ng oras ang kanyang paboritong ginagawa, ang paggawa ng pabango. Malaki kasi ang naging epekto ng mga masasamang komento sa kanya sa internet. Ngunit sa kabila noon ay nagkakaroon pa rin ng lakas si Ivan dahil marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Kabilang na doon ang mga kilalang influencer at mga artista na suki ng mga pabango niya. Lumipas pa ang 1 linggong pananahimik ni Ivan sa kanilang bahay. Hindi muna nagawang tignan ni Ivan ang social media accounts at ni isa ay wala rin siyang balita kung kamusta na ang mga orders sa kanya. Natatakot kasi ito na makita ang hate comments patungkol sa kanya. Ngayon pa nga lang ay nagsisisi na siya dahil kung gaano man kabilis ang paglipad niya ay siya ring bilis ng pagpagsak niya. Nagdadalawang isip din siya kung ipagpapatuloy pa ba ang kanyang nasimulan. Hanggang sa dumating ang hapon. Nabulabog si Ivan nang pumunta si Miguel sa kanilang bahay. Baka sa mukha nito ang pag-aalala, dahilan upang hindi ito matignan ng diretsyo ni Ivan. Bakit ganyan ang mukha mo?
Parang wala ka ng balak lumaban at ipaliwanag ang mga paratang sa'yo ng iba. Malumanay na bungad sa kanya nito, ngunit nanatiling tahimik lang si Ivan. Ngayon ka pa ba susuko, pre? Tanong pa nito. Kung kailan malayo na ang narating mo? Kung kailan nasa tama ka? Dagdag pa ni Miguel. Umaling si Ivan. Tama nga ba ako? Balik na tanong niya. Tumango naman si Miguel. Oo naman, pre. Ikaw ang original na nag-imbento ng scent na yun, no? Anas nito. Gustuhin man niyang magtiwala sa mga sinasabi ni Miguel, ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung tila bakit nakakasiguro ito, lalo pa na wala rin silang pruweba. Umiling lang si Ivan bago umiwas sa tingin dito. Hindi ka ba naniniwala? Tanong sa kanya ni Miguel at kibit-balikat lang ang sinagot niya sa kaibigan. Dapat ay may tiwala ka sa sarili mo ngayon. May good news pa naman ako sa'yo. Mabilis pa sa 4:00 na palingon muli si Ivan sa gawin ni Miguel na ngayon ay may malawak ng ngiti. Ipinaliwanag ni Miguel ang mga nangyari kay Ivan. Sa buong araw kasi nitong pagmumukmok ay hindi nito nasagap ang magandang balita. 2 influencer na suki na mga pabango ni Ivan ang umami na binili sa kanila ng owner ng Kendall Perfumes. Ang noon ay limited edition niyang pabango at inamin ng mga ito na gusto talagang gayahin yun ng nasabing kumpanya. Ngunit ang di nila inaasahan ay aakuin na pala ng mga iyon ang gawa ni Ivan. Bagay na naging dahilan upang lamunin ang 2 influencer ng konsensya. Dahil sa naging pag-amin ay libo-libo mga netizen ang humingi ng tawad kay Ivan. Matapos ding kumalat ang katotohanan, ay naipon din ang pending orders sa account niya dahil na rin laman siya ng trend ngayon sa mga social media accounts. Noong una ay hindi talaga makapaniwala si Ivan, kaya mabilis siyang lumapit sa mga magulang. Ma, pa, pukaw niya sa atensyon ng mga ito. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at binigyan ng mahigpit na yakap. Ramdam pa ni Ivan ang malumaning na haplos ng kanyang ina sa kanyang likuran. Sabi naman namin sa iyo, hindi ka nang gaya at nameke. Mahinang usal ng ina. Kaya dapat sa susunod, kung ayaw kang paniwalaan ng iba, dapat ikaw yung unang maniwala sa sarili mo. Dagdag pa ng ama na dahan-dahang ikinatango ni Ivan. Maya-maya pa ay dumating na rin ang kanyang kuya na mabilis ang tumakbo sa gawin nila. Power hug! Sigaw nito bago sumali sa yakap. Marahil tama nga talaga ang sinabi ng kanyang mga magulang at siya lang itong natakot at nawalan ng kumpiyansa sa sarili at sa mga susunod niya mga pagsubok sa buhay ay sisiguraduhin niya na hindi mawawala sa kanya iyon. Makaraan ng 4 na taon, mas naging natayog ang pag-angat ni Ivan. Kalat na kalat ng balita. Saad ng kuya niya. Abat, nakaka-proud na sa isang magazine ng kapatid ko at nakalagay pa sa front page. Dagdag pa nito bago inabot ang magazine sa mga magulang. Pinakabatang milyonaryo. Saad ng ama habang binabasa ang title ng magazine. Hindi maiwasan ni Ivan na napayuko dahil sa pinaghalong tuwa at hiya. Hindi niya rin lubos na maisip ang layo ng narating niya sa buhay. Binatang-binata na ang bunso at may narating na. Masiglang sabi ng ina bago siya kilitiin nito. Ma! Suway ni Ivan sa ina na tumawa lamang sa reaksyon niya. Wala naman po ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung hindi rin dahil sa suporta at pagmamahal niyo nagpapaalala ni Ivan. Naku anak, dahil yan sa pagsusumikap mo. Tsaka normal lang naman na suportahan ka namin. Paliwanag naman ng ina. Pero, party pa rin kayo ng mga tagumpay ko. Kayo nila tatay, kuya, at syempre ni Miguel. Nakangiting sabi ni Ivan. Kaya, ako at ang mga payo ni Lolo ang dahilan kung bakit malayo ang narating ko. Dagdag niya. Tama ka nga anak. Kailangan ang mga bagay ay one step at a time. Dahil ang mga bagay na para sa iyo ay darating sa tamang oras, panahon at pagkakataon.
Sabi pa ng ama bago ginulo ang buhok niya. Ang tagumpay ay nilalaman ng proseso, kaya dapat ay pinaglalaanan ng oras, hinuhulman ng panahon at hinaharap ang maraming pagkakataon. Kaya kung may nais kang marating sa buhay, ay hindi dapat minamadali dahil sabi nga nila, one step at a time. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!